Hindi lahat ng batang lumaki sa gitna ng kahirapan ay nagiging kriminal. Mas marami pa rin ang pinipiling mabuhay ng marangal. Maraming magulang ang nagsusumikap, maraming kabataan ang nangangarap, at maraming pamilyang kumakapit sa pag-asang balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Sa gitna ng mahihirap na parte ng bansa, naroon ang mga taong araw-araw na lumalaban ng patas sa buhay. Mga manggagawang gumigising bago pa sumikat ang araw, mga inang handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya, at mga batang sa murang edad pa lamang ay natuto ng harapin ang realidad sa buhay. Isa sa kanila si Marshall Baby Ama Perez. Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na buhay ng tinaguriang hari ng Bilibid. Ipinanganak si Marshall noong March 1936 sa Tondo, Maynila at lumaki sa Biñan, Laguna. Maliit pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang. Lumaki siya kasama ang kanyang lolo na isang pintor at ang kanyang lola naman ay nagbebenta ng kakanin. Nang mga panahong ito, talagang hindi madali ang buhay nila araw-araw. Kapag may pagkain sa lamesa, malaking pasasalamat na nila iyon sa Diyos. Dahil sa hirap ng buhay, hanggang elementarya lamang ang natapos ni Marshall. Hindi dahil ayaw niyang mag-aral, kundi dahil mas kailangan niyang kumita ng pera para matulungan ang kanyang pamilya. Habang ang ibang bata ay pumapasok sa eskwela araw-araw, si Marshall naman ay maagang natutong magbanat ng buto. Mas madalas siyang nasa kalye, naghahanap ng paraan para kumita ng pera. Dahil sa hirap ng buhay, maaga siyang natutong magnakaw at palagi siyang nasasangkot sa mga gulo. Sa edad na 16, nagtrabaho si Marshall sa isang gasoline station. Maliit ang kita pero sapat na iyong pandagdag upang may makain ang kanyang pamilya. Para sa mga kaibigan ni Marshall, isa siyang maaasahan na kaibigan. May isang salita at naroroon palagi upang tulungan ang mga taong malalapit sa kanya. Ngunit ang ugali ding ito ang siyang magpapahamak sa binata. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang kaibigan at nanghihingi ng tulong para sa kanyang pag-aaral. Walang pera si Marshall na mga panahong iyon at para matulungan ang kaibigan, nagdesisyon itong pagnakawan ang gasolinahan na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi ganoong kalaking pera ang kanyang nakuha, pero sapat na iyong dahilan upang hulihin siya ng mga pulis. Ito ang unang beses na nakulong si Marshall. Dinala siya sa Philippine Training School for Boys sa Mandaluyong, na mas kilala noon bilang Welfareville. Isa itong institusyon na itinayo ng pamahalaan para sa mga kabataang naliligaw ng landas. Subalit na mga panahong ito, wala pang maayos na juvenile justice system sa Pilipinas. Kapag sinabi ng mga otoridad na hindi na kaya pang pangasiwaan ng isang reformatory institution ang minor de edad, maaari silang dalhin o ilipat sa isang regular na kulungan upang ipagpatuloy ang pagsisilbi ng kanilang sentensya. Batang-bata pa si Baby Ama ng mga panahong ito. Napakaamo ng kanyang muka at maliit ang kanyang pangangatawan. Dahil sa kanyang napakabatang edad, maliit na katawan at maamong muka, dito mismo isinilang ang kanyang tanyag na bansag na Baby Ama. Isang bansag na ibinigay sa kanya dahil sa kanyang baby face. Sa halip na maging advantage ang pagkakaroon ng gwapong muka, ito ang tila naging sumpa para kay Baby Ama. Madalas siyang mapag-initan sa loob. Kinukuha ang rasyon na pagkain para sa kanya. Ilang beses din na pinagbantaan ng mga ito ang kanyang buhay. Hindi rin siya nakaligtas sa paulit-ulit na pananakit at pang-aabuso dahil napagdiskitahan din siya ng mga tigang na preso at ilang beses din siyang ginahasa ng mga ito hanggang dumating ang punto na hindi na ito kinaya pa ni Baby Ama. Kaya't nagdesisyon na siya na lumaban. Ginantihan niya lahat ng nanghalay sa kanya at isa-isa silang pinatay ni Baby Ama. Dahil sa pangyayaring ito, kahit na minor de edad, nailipat si Baby Ama sa New Bilibid Prison bilang inmate number 51. Ngunit hindi lamang ang karanasang ito ang bumasag sa kanyang pagkatao.
Bago pa siya makulong, meron siyang naiwang asawa na nagngangalang Rosario. Isang araw, binisita siya ni Rosario sa kulungan upang magdala ng pagkain at iba pa niyang pangangailangan. Subalit hindi siya pinapasok ng prison guard dahil may ginawa di umano siyang kaguluhan sa loob. Habang pauwi ng binyan, sinundan ng prison guard na ito si Rosario. Nang makakuha ng tiyempo, kinaladkad niya ito sa isang abandonadong bahay at doon ay pinagsamantalahan niya ang asawa ni Baby Ama. Dahil sa kahihiyan at depresyon, kinitil ni Rosario ang kanyang buhay. Ang pinakamasakit pa dito ay nagdadalang tao noon si Rosario. Nakarating ang balitang ito kay Baby Ama at dito na nga lumabas ang demonyong matagal nang natutulog sa kanyang pagkatao. Hinanap niya ang gwardya na lumapastangan sa kanyang asawa at pinatay niya ito upang maipaghiganti si Rosario. Simula noon, naging sobrang tibay na ng loob ni Baby Ama. At ng puntong iyon, wala na siyang kinatatakutan pa. Sa pagdaan ng panahon, nakuha niya ang tiwala at respeto ng karamihan sa Bilibid. Dahil sa kakaibang tibay ng loob na kanyang ipinakita, ginawa siyang assassin sa loob ng kulungan. Na kung mayroong kailangang itumba, ay siya ang titira. Sa loob ng kulungan, naririyan ang iba't ibang klase ng gang. Isang samahan na may kani-kanilang batas at sistema sa kanilang nasasakupan. Para mabuhay sa loob, kailangan mong sumapi sa isang gang upang magkaroon ka ng proteksyon. Dala ng tiwala at respeto, nakita ni Baby Ama ang kanyang potensyal na maging isang leader ng gang. At dito na nga niya itinayo ang kinatatakutang Sige-Sige Gang. Sa umpisa, para sa ilan, isa lamang itong samahan ng mga bilanggong naghahanap ng kakampi sa loob ng kulungan. Mayroong nakatoka sa pagkain, paglilinis, meron din namang nakatoka sa pangingikil at mga hitman. Sa pagdaan ng mga taon, ang Sige-Sige Gang ang siyang naging isa sa pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng Bilibid. Kasabay ng paglawak ng impluensya ng Sige-Sige Gang, lumalim din ang hidwaan nito sa iba pang grupo sa loob ng piitan. Isa sa pinakamahigpit nilang naging kalaban ay ang Primitivo Ebok o kilala rin sa tawag na Okso Gang. Samahan ito ng mga probinsyanong bilanggo sa Visayas at Mindanao. Ayon sa mga miyembro ng grupong ito, hindi patas ang pakikitungo sa mga probinsyano sa loob at malimit ay napapaboran ang mga taga-Luzon, kaya't nabuo ang grupo upang protektahan ang karapatan nilang mga probinsyano sa Bilibid. Hanggang sumapit ang August 27, 1958, sumiklab ang isa sa pinakamadugong prison riot sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Aksidenteng nailak ng isang Sige-Sige Gang member ang kanilang teritoryo. Lumapit ang dalawang miyembro ng Okso Gang upang tumulong. Walang ibang paraan upang mabuksan ang lock ng pinto kundi sirain ito at iyon nga ang kanilang ginawa. Matapos mabuksan ang pinto, bumalik na ang dalawang miyembro ng Okso Gang sa kanilang teritoryo. Maya-maya pa, dumating ang ibang miyembro ng Sige-Sige Gang sa teritoryo ng Okso Gang. Nagalit ang mga ito dahil sinira nila ang padlock ng kanilang teritoryo. At dito na nga nagsimula ang riot. Gamit ang mga sandatang sila rin ang gumawa. Katulad ng pinatalas na bakal, mga kahoy at tinidor, dumanak ang dugo sa Bilibid. 9 na bilanggo ang nasawi sa riot na ito at ang isa sa mga naging biktima ay walang awang pinugutan ng ulo. Ang lalaking ito ay si Almario Bautista at sa gitna ng malawakang gulo na kinasangkutan ng daang-daang preso, 3 tao lamang ang mariin na idinawit sa pagkakagulo. Ang 3 taong ito ay sina Ernesto de Jesus, Alejandro Ramos at ang mismong pinuno ng Sige-Sige Gang na si Baby Ama. Dahil sa insidenteng ito, agad siyang sinampahan ng kasong murder. Noong October 16, 1958, hinarap nila ang kanilang arraignment o ang formal na pagbasa ng sakdal sa Court of First Instance ng Rizal sa ilalim ni Judge Angel Mojica. Noong araw na iyon, pare-pareho pang itinanggi ng 3 ang paratang at naghain ng plea na not guilty.
Kaya naman itinakda ng hukom ang unang araw ng pagdinig o trial ng sumunod na buwan. Nagbago ang ihip ng hangin nang sumapit ang November 25, 1958. Iyon ang araw na nakatakdang simulan ang paglilitis. Hiniling ng kampo ni Ernesto de Jesus at Alejandro Ramos na ipagpaliban muna ang pagdinig na pinagbigyan naman ng korte. Ngunit iba ang naging pasya ni Baby Ama. Sa halip na humingi ng permiso na ipagpaliban ang paglilitis, hiniling nito sa korte na mabawi niya ang nauna niyang not guilty plea at baguhin ito into a guilty plea. Pinagbigyan ng korte ang kanyang motion at iniutos ng hukom na muling basahin at ipaliwanag ang sakdal sa kanya. Sa tulong ng kanyang court-appointed lawyer o counsel de officio, kusa at voluntaryong umamin si Baby Ama na siya ay nagkasala sa mga paratang na ibinibintang sa kanya. At dito na nga naganap ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang depensa. Ang desisyon na ito ay base sa utos ng kanyang abogado na kung aamin di umano siya, maaaring makita ng hukom na nagsisisi na siya sa kanyang kasalanan at dahil dito ay mapapagaan ang kanyang sintensya. Subalit hindi ito pinayagan ng prosekusyon dahil sa tinatawag na special aggravating circumstances ng quasi-recidivism. Nang mga panahong ito, nagsisilbi pa si Baby Ama sa nauna niyang sintensya at dahil dito itinuring siya ng batas bilang isang quasi-recidivist sa ilalim ng Article 160 ng Revised Penal Code. Sa madaling salita, kapag nakagawa ang bilanggo ng panibagong krimen habang nagsisilbi pa ng nauna niyang sintensya, ang pinakamataas na parusang itinakda ng batas ang dapat ipataw sa kanya. Ito ang nakaligtaang ipaliwanag ng abogado kay Baby Ama. At dahil nga dito, si Baby Ama ay nabigyan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Bukod dito, inatasan din siyang magbayad ng danyos na 6,000 piso sa pamilya ng biktimang si Almario Bautista at sagutin ang mga gastusin sa paglilitis. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil sa bigat ng hatol na ito, iniakyat sa Korte Suprema ang kaso ni Baby Ama upang muling suriin alinsunod sa batas. Obligado ang pinakamataas na hukuman na muling suriin ang naging proseso kung tama ba ang naging desisyon ng mababang korte. At iyon ang huling pag-asang pinanghawakan ni Baby Ama. Umasa siyang may magbabago pa, na baka may pagkakamaling makita ang Korte Suprema, na baka mayroon pang natitirang pagkakataon para mabawi ang kanyang buhay. Kabaligtaran naman ito sa naging kapalaran ng dalawa niyang kasamahan na sina Ernesto de Jesus at Alejandro Ramos. Dahil pinili ng dalawang ito na huwag makinig sa ganoong klaseng payo, nanindigan sila sa kanilang plea na not guilty at itinuloy ang kanilang hiwalay na paglilitis. At dahil sumailalim nga sila sa mahabang proseso ng paglilitis kung saan sinuri pa ng korte ang bigat ng kanilang partisipasyon, nag-iba ang takbo ng kanilang kapalaran. Hindi katulad ni Baby Ama, nakaligtas ang dalawang ito sa bitay. Sa halip, pinatawan sila ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Katulad ng nabanggit kanina, otomatikong umakyat ang kaso ni Baby Ama sa Korte Suprema. Nakatuon ang kanilang argumento sa naging guilty plea ng salarin. Iginiit nila na hindi lubos na naipaliwanag sa kanya ang legal na aspeto ng kanyang pag-amin. Kung naunawaan niya di umano na otomatikong kamatayan ang parusa, hinding-hindi siya aamin sa krimen. Subalit binaliwala lang ng Korte Suprema ang mga apilang iyon. Kaya naman noong April 29, 1961, opisyal na ibinaba ng Korte Suprema ang desisyon. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol ng mababang hukuman na parusang kamatayan. Ng mga puntong ito, iisa na lamang ang natitirang pag-asa ni Baby Ama. Hindi na ito manggagaling sa hukuman, kundi sa Malacanang. Nang mga panahong iyon,
Si Pangulong Carlos P. Garcia na lamang ang may kapangyarihang magbigay ng executive clemency, isang kapangyarihang maaaring magpababa ng sintensya o magbigay ng panibagong pagkakataon sa isang bilanggo. Habang papalapit ang araw ng kanyang bitay, unti-unti na ring naging laman ng pahayagan at programa sa radyo ang kaso ni Baby Ama. Hindi na lamang ito kwento ng isang prison riot, kundi naging usapin na rin ito ng batas. Para sa ilan, usapin na rin ang katarungan kung naging patas ba ang proseso ng kanyang paglilitis. Habang lumalakas ang panawagan para sa clemency, nagsagawa naman ng huling hakbang ang kanyang isa pang abogado na si Attorney Delphine L. Gonzalez noong August 1961. Naghain ito ng mosyon upang ipagpaliban ang nakatakdang execution habang hinihintay ang magiging desisyon ng Malacanang. Umaasa silang darating ang opisyal na utos mula sa Pangulo bago pa isagawa ang bitay. Lumipas ang mga linggo, ngunit walang inilabas na formal na presidential clemency. Sa ilalim ng mga batas, hindi maaaring ipagpaliban ng mga opisyal ng bilangguan ang execution kung wala namang nakasulat na kautusan mula sa Pangulo. Kaya't nang sumapit ang October 4, 1961, dahil wala ngang kautosang dumating mula sa Malacanang, kailangan nilang ituloy ang bitay. Sa huling araw ng kanyang buhay, nag-request si Baby Ama na maidonate ang kanyang mga mata sa mga taong nangangailangan nang sa ganon ay may maiwan siyang kahit na kaunting kabutihan sa mundo. Nag-request din siya na patugtugin ang kantang may pamagat na Mama, marahil isang kanta na alay niya sa kanyang ina. Binuksan ng mga gwardya ang pinto at tahimik siyang inilabas. Naglakad siya sa pasilyong ilang ulit na niyang dinaanan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ng lahat na hindi na siya makakabalik pa ng buhay. Pagdating sa execution chamber, wala nang mahabang salita, wala nang argumento at wala nang abogado. Iniupo si Baby Ama sa silya elektrika. Mahigpit na itinali ang kanyang mga braso at binti gamit ang mga leather straps upang hindi siya makagalaw. Isinuot sa kanyang ulo ang tansong helmet at nang maibigay ang huling utos, pinadaloy na ang mataas na boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. At iyon na nga ang naging wakas ng buhay ni Baby Ama. Sa edad na 25, tuluyang nagtapos ang kwento ng isa sa pinakakilalang bilanggo sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil walang kamag-anak na kumuha sa kanyang labi, inilibing siya sa Muntinlupa Prison Cemetery, na kilala rin bilang Bilibid Extension Cemetery. Tahimik siyang inilibing doon, walang malaking seremonya, walang mahabang prosesyon, at halos walang taong naghatid sa kanya sa huling hantungan. Inakala ng marami na sa kanyang pagkamatay ay tuluyan na ring mawawala ang impluwensya ng pangalang Baby Ama. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, na natiling aktibo ang sige-sigigang sa loob ng New Bilibid Prison. At sa mga sumunod na taon ay lumawak pa ang impluwensya nito hanggang sa labas ng piitan at naging isa sa pinakakilalang grupo sa Maynila noong dekada 60 at 70. Lumipas ang maraming taon at unti-unting naging bahagi ng kulturang Pilipino ang pangalan ni Baby Ama. Noong 1976, isinapelikula ang kanyang buhay sa Bitayin si Baby Ama na pinagbidahan ni Rudy Fernandez. Sinundan ito noong 1990 ng anak ni Baby Ama na pinagbidahan naman ni Robin Padilla, kung saan ipinakita ang kwento ng isang anak na naghiganti para sa kanyang ama. Dahil sa mga pelikulang ito, tumatak sa isip ng maraming Pilipino na binitay si Baby Ama noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Pero ayon sa mga opisyal na dokumento ng korte, 25 taong gulang na siya nang maupo siya sa silya elektrika noong 1961. Hanggang ngayon, nananatiling isa si Baby Ama sa mga pinakakontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Philippine Prison System. Natapos ang kanyang buhay sa upuang de kuryente, ngunit hindi nito nabura ang bakas na iniwan ng kanyang kwento sa kasaysayan.
Hindi mababawi ng anumang paliwanag ang sakit na dinanas ng kanyang mga biktima at walang anumang paliwanag ang makapagbibigay katwiran sa kanyang mga krimen. Ngunit ipinapaalala ng kanyang kwento na ang karahasan ay kadalasang may mas malalim na ugat, na ang pinakadelikadong kriminal ay hindi lamang basta ipinapanganak. Unti-unti silang nahuhubog sa mga pagkakataong hindi na ibigay, sa mga pagkukulang na hindi na itama, at sa mga sugat na hinayaang lumalim hanggang sa tuluyan silang lamunin ng hindi patas na sistema. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.